Okay, so paano mo nga ba gagawing isang solid na business case yung AI investment mo? Dito sa ating usapan, titingnan natin ng malapitan kung ano ba talaga ang mga gastos at syempre yung mga benepisyo ng AI solutions para sa business mo. Yan yung pinaka-importanting tanong na sasagutin natin ngayon. Kasi 'di ba, sa sobrang bilis ng pag-usbong ng AI, kailangan nating malaman kung paano ba talaga natin masusukat at maipapaliwanag yung tunay na impact nito sa negosyo. So ito yung magiging guide natin. 6 na bahagi ito. Una, yung overview ng AI value. Tapos, i-define natin yung ROI at TCO. Sunod, gagawa tayo ng actual ROI analysis. Pagkatapos niyan, titingnan natin kung anong mas maganda. Build, buy, or extend. Then, papasok tayo sa pang-optimize gamit ang model routers. At sa huli, bubuin natin lahat yan sa isang AI evaluation framework. Game? Okay, umpisahan natin sa pinakapundasyon, ang value ng AI. Dito, ang goal natin ay bigyan yung mga decision makers ng, isang framework para makatulong sa kanilang pagpili ng tamang-tamang AI solution para sa business nila. Okay, next up. Dalawang napakahalagang konsepto. Ito talaga yung dalawang haligi ng isang matibay na AI business case, yung return on investment or ROI at yung total cost of ownership or TCO. Let's dive in. So bakit nga ba sobrang critical ng ROI? Well, simple lang. Maraming AI projects ang sumasablay. Bakit? Kasi madalas masyado tayong optimistic sa productivity gains. Tapos, di natin napapansin yung tunay na gastos sa operations at maintenance. At kung wala kang malinaw na framework para sukatin yan, nako, good luck na lang sa pag-explain ng business value niyan sa leadership. Ang ROI, may dalawang klase yan. Una, yung quantitative. Ito yung mga bagay na direktang makikita sa numero, yung natipid na oras, bawas sa gastos, dagdag sa benta. Madaling i-compute. Tapos, meron ding qualitative. Ito yung medyo mahirap sukatin pero super importante. Yung pagbaba ng risk, yung pagkakaroon mo ng advantage sa mga kalaban mo, at syempre, yung pag-drive ng innovation. Tandaan, parehong yan, super bigat sa business case. Okay, lipat naman tayo sa total cost of ownership or TCO. Kung yung ROI ay tungkol sa anong kikitain natin, ang TCO naman ay sumasagot sa tanong na magkano ba talaga ang gagastusin natin. Kasi ang TCO sinasakop niya lahat ng direct at indirect costs mula sa simula hanggang sa pag-retire ng AI solution. So hindi lang to yung presyo sa umpisa ha. Para makuha natin yung buong picture ng TCO, kailangan nating tingnan tong 5 pillars. Siyempre, andyan yung development costs. Tapos, yung deployment costs. Pangatlo, yung pang-araw-araw na operational costs. Pero hindi dyan nagtatapos. Isama mo rin yung change management costs. Ito yung training ng mga tao, yung pag-adjust nila. At pati na rin yung decommissioning costs, yung gastos kapag tatanggalin o papalitan na yung system. Lahat yan kasama. So paano natin pagsasasama-samahin lahat yan? Simple lang. Sundan natin itong 6-step framework. Step 1, i-define mo muna yung business outcomes. Maging specific ha. Halimbawa, reduce call time by 20%. Second, alamin mo yung ROI drivers. Saan ba manggagaling yung value? Third, i-calculate mo yung TCO. Yep, kasama lahat ng 5 pillars. Fourth, i-quantify mo yung benefits gamit ang totoong data. Fifth, i-compare mo na yung benefits sa TCO. At last, step 6, i-validate mo lahat sa mga stakeholder. Kailangan ng buy-in nila. Okay, tama na sa teorya. Gawin na nating praktikal. Dito, bubuuin na natin yung mga numero. Magko-compute na tayo. Tingnan nyo tong sample savings model. Let's say, nakakatipid tayo ng 6 na minuto sa bawat run. Tapos, may 20,000 successful runs tayo bawat buwan. At yung labor rate, sabihin na nating $60 per hour. Kapag minultiply mo lahat yan, boom! $120,000 ang monthly savings. Imagine that! Ganyan kalaki ang impact niya. Oh, eto isang real-world example. Para sa isang customer email triage use case, yung natipid na oras ay 1.8 minutes per message. Baka isipin mo, 1.8 minutes lang parang ang liit, no? Pero wag maliitin yan. Tingnan natin kung anong mangyayari pag pinagsama-sama yan. So, yung 1.8 minutes na yun, kapag in-annualize mo, aabot yan sa estimated na $486,000 na savings. Wow! Ganyan kalakas ang epekto ng maliliit na improvements pag na-scale mo na.
At ang bottom line, ang kinakalkulang return on investment o ROI sa unang taon pa lang ay nasa 62%. Yan! Yan ang klase ng business case na kapag pinresenta mo, mapapatingin talaga yung mga boss. Alright, so ngayon, alam na natin kung paano mag-compute ng ROI. Ang susunod na malaking tanong ay ito. Anong path ang tatahakin natin? Magbe-build ba tayo from scratch, magbabay ng ready-made solution, o mag-e-extend ng existing platform? May tatlong options tayo dito. Una, build. Ito yung gagawin mo lahat from the ground up. Ang advantage, full control, deep customization. Ang disadvantage, sobrang taas ng cost. Pangalawa, buy. Bibili mo na lang yung solution. Mabilis to, lalo na para sa mga standard na process. Pero limited yung flexibility. At pangatlo, extend. Ito yung balanced approach. Kukuha ka ng isang platform tulad ng Microsoft Copilot tapos i-customize mo na lang. For many, ito yung sweet spot, the best of both worlds. Tingnan natin tong comparison ng TCO para sa tatlo. Pansinin nyo, yung build, halos lahat ng cost domain, infrastructure, development, expertise, lahat high. Sabay naman, puro low, which is good. Pero tandaan, di flexible. At yung extend, ayan, nasa gitna siya, puro medium. Ito yung nagpapakita na siya talaga yung pinaka-balance na choice in terms of cost. So para makapili ka ng tama, heto yung flow na pwede mong sundan. Una, define your business requirements. Ano ba talaga ang kailangan nyo? Pangalawa, gaano ka strategic to sa inyo? Pangatlo, tingnan mo yung mga vendor solutions. Yan yung buy. Pang-apat, i-evaluate mo kung pwede bang i-extend yung mga tools na meron na kayo. Yan yung extend. Pang-lima, i-evaluate mo kung kaya nyo bang gumawa ng custom solution. Yan yung build. At syempre sa huli, i-estimate mo na yung TCO at ROI para sa bawat isa. Okay, let's level up. Pag-usapan natin ngayon ang isang medyo advanced na topic pero napaka-powerful. Paano natin i-optimize yung performance at cost natin using what we call model routers? So ano ba tong model router na to? Isipin mo siya na parang isang matalinong traffic controller para sa lahat ng AI requests mo. Isa siyang single endpoint pero sa likod niya ang daming models. At yung trabaho niya, ang intelihenteng i-route ang bawat request sa pinaka-akma, pinaka-efficient at pinaka-cost-effective na model para sa task na yon. At bakit ito game changer? Well, for one, para ma-optimize yung cost. Imbis na yung pinakamalaki at pinakamahal na LLM ang gamitin mo para sa lahat, pwede kang gumamit ng mas maliit at mas murang model para sa mga simpleng tanong. Second, para ma-improve yung performance. Kasi pwede niyang i-route yung request sa mas mabilis o mas specialized na model. Third, para sa reliability. Kung mag-fail yung isang model, automatic, may failover sa iba. And lastly, sinusuportaan nito ang hybrid AI. Pwede mong paghaluin ang iba't ibang klase ng models. Okay, paano mag-implement nito? May 5 steps. Una, i-define mo muna yung routing strategy mo. Anong priority mo? Cost, performance, o accuracy? Second, i-register mo lahat ng available models mo. Mga LLM, SLM, custom models. Third, i-configure mo yung routing rules. Dito mo sasabihin kung kailan gagamitin ang aling model. Fourth, i-integrate mo na yung router sa mga applications mo. And fifth, and this is important, i-monitor at i-optimize mo ng tuloy-tuloy. Alright, para i-wrap up lahat ng ating napag-usapan, heto na yung buod, ang iyong AI Evaluation Framework. Ito yung mga key takeaways na sana ay baunin nyo. 3 bagay lang ang kailangan nyong tandaan. Una, i-define ng malinaw ang ROI at TCO. Dapat laging balanse yan at nasusukat. Pangalawa, buuin ang inyong analysis gamit ang totoong data, gamitin yung analytics tools para ma-quantify yung savings. At pangatlo, yung strategic choice. Gamitin yung framework para makapagdesisyon ng tama kung magbi-build, buy, o extend ba kayo. Yan ang 3 susi. So yan ang kabuuan ng ating usapan. Ngayong alam mo na ang framework, ang tanong ko na lang sa'yo ay ito. Your next AI project starts now. Handa ka na bang patunayan ang halaga nito? Follow DX Labs for more.